Binabato nga ng kapitbahay namin yung bubong namin. Paano ba naman kasi niyayaya nga nila ako. Magpunta nga raw kami ng bukid. At dahil nga daw, mangunguha nga daw kami ng mga madadaanan naming gulay. Alas 8 pa nga lang dyan ng umaga ay binabato na nga ng pasaway naming kapitbahay yung bubungan namin. Ay talaga naman, sa totoo nga lang mga best friend ko, kapag nagkaroon ka nga ng ganitong kaibigan, ay talaga namang magugulo nga yung mundo mo. Makikita nyo nga dyan sa likod nga namin, ay dito nga kami nagpipiknik palagi dahil dito nga yung sinasaka ng tatay ko. Pero syempre hindi nga kami kukuha dito dahil nga bababa pa nga kami dyan sa may ilog. Pero ang tawag nga nila dyan ay tanggal. Ewan ko nga rin kung bakit ganun yung tinawag nila, pero yun yung tawag nila dyan. Pasensyahan nyo na nga rin dyan kasi nga yung ibang kuha nga namin dyan ay malabo. Kasi nga akala namin ay uulan ngayon kaya naman naka-plastic nga yung cellphone ko. Sa mga nakapanood nga ng mga dating vlog ko ay naipakita ko na nga rin pala itong ilog na to. Dahil nga kapag tag-init talagang tuyong-tuyo ito. Pero pag ganitong tag-ulan, ayan nga at marami kang makukuha dyan na iba-ibang klase ng isda. Bukod nga sa talangka at saka mga hipon, meron nga rin pala ditong mga hito at dalag. At alam mo ba, malalaki nga yung dalag nila dito. Marami nga rin palang nangunguryente dito at syempre meron nga rin pala dito mga namumulot ng agurong pantinda nga nila. Noon nga yung bago nga lang kami dito, marami nga ditong mga tulya. Pero ewan ko nga ba kung bakit nawala na nga sila. Nakita nga rin namin dito yung kapatid ko nga lalaki at nauna na nga pala siya dito dahil nga naghahanap nga siya ng mga kabute. May nakuha nga rin pala siya dito, mga ilang peraso nga lang kasi nga mga tira-tira na nga lang yun dahil nga araw-araw nga silang nangunguha dito. Dito nga at naguunahan nga kami sa pag-akyat nga dyan sa tipang. Paano ba naman kasi nga mamaya ay meron ngang alimatok o yung tinatawag nga nilang linta. Dahil sa totoo lang nakapitan na nga ako niyan at hindi nga maganda yung naging experience ko. At dahil gusto nga rin daw nilang ma-experience o masubukan nga yung ginagawa namin na pagpunta ng bundok ay sumama nga rin sila dyan. Kaya dito na nga rin namin sila sinama. Paglilinaw ko lang mga ate at kuya ko, dito nga ay wala nga kaming bukid o pag-aari. Pero syempre kilala nga ng mga magulang ko yung may-ari ng lupa. Kaya naman okay lang na maglabas-pasok sila dito. Syempre yung mga kinukuha nga lang namin dito, yung mga ligaw nga o kaya naman yung mga kusang tumutubo na mga gulay. Dito nga nakakita nga kami dito ng kakaibang kabote. Kaya naman sinanay ko expert dyan kaya alam niya kung ano nga yan. Pero hindi nga namin kinuha yan kasi baka nga daw nakakalason. Dito pa nga yung isa, tingnan nyo nga kung makikita nyo ay napakalaki nga niyan. Ay hindi nga rin namin alam kung anong uri nga ng kabuti yan. At dahil nga dyan nakakuha na nga kami ng sapat na gugulayin namin. Dahil nga itong dalawa nga na ito ay gusto nga daw nila mag-picnic o kumain dyan sa bahay ng nanay ko. Kaya naman ito nanguha nga kami ng saktong panggulay nga lang namin. At dahil nga hindi nga sanay yung mga kasama natin dyan dito sa bukid. Kaya naman niya nakatapak nga siya dyan sa napakalalim na putik at nailublob nga dyan yung tsinelas niya. Ay naapo manang ko apay gamin itaka inturong tisakam at tagarod na parigatan katuloy. Baga dalagarudan nga agtal na kayo ijay balbalayo at tagarod naranasan nyo na? O diba sana all marunong na nga ako mag-Ilocano pero eme nga lang yan mga ate ko dahil talagang hindi talaga ako marunong o ganun ka-pure magsalita ng Ilocano. Dito nga't pabalik na nga rin kami dito tapos nanguha na nga lang din sila dyan ng talbos ng saluyot at ihahalo nga namin dito sa labong na nakuha namin. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako dito o maaawa nga dyan kay Ate Marlene. Paano ba naman kasi ang lungkot niya na nga dito, nasira pa nga yung tsinelas niya kaya naman ito't maghuhugas na nga siya dyan sa may palisdaan. Ito nga rin pala yung palisdaan na lagi kong pinapakita sa inyo. Ito nga rin pala yung nasa harapan ng kubo na lagi namin pinagpipiknikan at maraming ang isda dito. Pagkatapos nga dito ay nanguha nga siya dyan ng dahon ng saging kasi nga gusto niya nga rin daw magluto ng mga niluluto kong kanin na meron nga daw dahon ng saging. O siya dito nga't pauwi na nga rin kami dyan. Pagdating nga namin ng bahay doon ay nagluto nga lang pala ako ng piniritong saging kasi nga napagod nga kami. Hindi ko na nga rin pala naipakita dyan yung pagluto ko nga sa gulay at saka nga yung pagkain namin kasi nga nalobat nga talaga yung cellphone ko. Kaya naman hanggang dito na lang dahil nga matatapos na itong video na ito. Mga ate at kuya ko, palambing nga ulit ako. Kapag meron po kayong nakitang ads dito sa video na ito, ay wag nyo na nga pong i-skip. Patapusin nyo na nga po kasi po napakalaking tulong niyan sa akin. O alam ko na miss nyo nga yung pakasji ko. Kaya naman ito ang gagawin natin ngayon. Meron ngang 5 numero na nakatago dito sa video na ito. Kaya naman kung sinong unang makakahanap ng 5 numero na yon at i-comment nga dyan sa baba, ay talaga naman bibigyan nga natin ng kasji. Magbibigay nga ako ng 500 sa isang tao nga na unang makakapag-screenshot at unang makakakita ng mga numero na pinapahanap ko. Kaya ano pang hinihintay nyo? Hanggang dito na lang. Good luck and see you in the next video.